At eto na nga mga kabanateros, pag-usapan natin ang kabalbalan at panglalaglag ng mga bagong Pilipinas senatorial candidate ni Marcos Jr. Inilaglag nyo si Marcos, hala kayo. Bakit nyo nilaglag si Ngagba? Gago! Sira ulo kayo. Bakit nilaglag nyo ang inyong boss? Ha? Wala na ba sa katinuan? Gago! Wala na ba? Wala na ba sa katinuan si Ngagba? Bakit biglang nagsikambyuhan kayo lahat? Bakit bigla kayong umurong? Bakit inilaglag nyo ang inyong puon? Gago! Why, motherfucker? Ay, sorry. So yun nga, alam niyo na nagtataka na ako dito kay Ngagba. Kung baka mamaya totoo yung sabi-sabi na ginawan siya ng tatay niya ng ng kaparehas niya. Kasi biglang biglang nagsiswitch ng pagkatao. Bukas galit, bukas bangag, bukas matino. Wait lang, kailan ba naging matino yun? Hindi ito lang tawag dito, diba, nung nakaraan kasi, ang yabang-yabang ni Marcos Jr. mapatungkol dun sa mga statement niya na sinabi niyang yung mga Duterte senator candidate mga pinabili lang daw ng suka. So ngayon talagang napukpok siya, talagang nilapa siya ng mga netizen dun sa sinabi niya, at ultimong itong mga senator na daladala niya sa kanyang yung kanyang pinamumunuan na senatorial candidate niya mismo, medyo napahiya nga doon. At malaking epekto sa kanila or malaking laglag sa kanila yung ginawa ni Marcos Jr. So ngayon, si Marcos Jr. naman yun, nilalaglag nila. Ay. Kailan lang, nagtakang-taka na talaga ako kay Marcos. Hindi kaya totoo yung sinasabi niya dati na may dalawa sila? Na ginawan siya ng yung kamukha niya, gano'n? Iba talaga mga bilyonaryo, no? Kasi isipin nyo, nung karaan, ang yabang-yabang pa, kesyo ganito, kesyo ganyan. Yung mga dyan, mga pinabili ng suga, mga bulaan propeta, mga sumasamba sa China. So ngayon, naramdaman nila siguro yung galit ng taong bayan doon sa pinagsasabi nila. Biglang kumambyo itong mga biglang kumambyo itong mga kaalyado ni Marcos. At bigla nilang ipinahiya si Marcos. Naku po, ba't ganyan? Dapat hindi nyo pinapahiya yung Diyos nyo. Dapat hindi nyo pinapahiya yung inyong bossing. Naku po, alam nyo, eto may hinala talaga ako dito. Parang parang sinasadya. Siguro kay Marcos wala siyang pakialam kasi nga ayon sa mga kwento-kwento, ayon sa maraming kwento na narinig ko, itong si Marcos, pagkaharap mo nga daw ito is parang daw lagi ito, lutang. Parang lutang na parang yung tipong walang alam, gano'n. So ganyan daw yung nangyayari dyan kay Marcos. Ngayon, kung ano man yung nandun nakahain sa mga sa kanyang statement, wala daw siyang pakialam dun. Talagang babasahin at babasahin, tapos hindi niya wala na siyang pakialam kung ano yung feedback nun. Oo. So ngayon hindi niyo ba napapansin na parang ultimong si Marcos Jr. Parang may bumabalahura sa kanya na mga nasa likod niya. Diba? Isipin, yung pansinin niyo maigi yun. Parang may isang tao sa likod. Hindi lang isa, siguro baka marami sila dyan. Parang may mga taong gustong sirain talaga o gustong ipalamon sa mga taong bayan etong si Marcos Jr. Kasi isipin nyo may parang may gustong sumira sa kanya na kasama niya.
parang may kamag-anak siya na gusto siyang ilaglag. So ngayon dito papasok yung isang sabi-sabi or isang bali-balita na etong si Martin, ang plano nga daw ni Martin Romualdez ay pagkatapos i-impeach si BP Sara at maging vice president na, alam naman natin na hawak ni Romualdez ang Congress, kayang-kaya rin daw or parang isusunod din na i-impeach etong si Marcos Jr. Na alam naman natin na itong si Martin Romualdez ay ilang taon na ho na naghahangad to na makuha ang posisyon bilang Pangulo. At alam din naman natin na may pangarap ito ayon kay BP Sara at sa mga Duterte na itong si Martin Romualdez ay may hangarin na maging Prime Minister ng Pilipinas. So kung ganun, kung halimbawang totoo yun, at ikinonik natin dito sa mga nangyayaring kababalagan sa pagkatao ni Marcos Jr., para talagang konektado talagang alam niyo yung parang iisa lang parang yung tipong parang alam niyo yung parang may isang tao sa likod ni parang may isang demonyo. Parang may isang demonyo sa likod ni Bongbong Marcos na nagmamando or nagkokontrol sa kanya para gawin itong mga hindi dapat ginagawa ng isang Pangulo. Kasi kung matatandaan nyo, katulad nung ito nga yung nangyaring proclamation sa kabila ng bagong Pilipinas Kuno. Oo, no, yung kanilang lineup doon na itong si Marcos ay kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Kesyo sumasamba daw sa China, kesyo kesyo daw dumadanak daw ng dugo. Una-una doon pa lang sa sinabi niya na wag nating hayaan na maibalik yung mga taong parang nangaalipusta ng kabataan, ganun. Oo, una-una wala namang ganung na issue sa mga Duterte ng panahon na yun. NPA ang gumagawa nun, sila Franz Castro yun. Diba? Sila Franz Castro yun. Isa nga dyan si Pastor Apollo Sikibuloy sa pumuksa sa NPA. Ang masakit lang na kinahinatnan ni Pastor, siya pa yung pinakulong sa walang maipaliwanag na kaso. Hanggang ngayon hindi mapatunayan yung kaso kay Pastor, di ba? So bumalik tayo kay Marcos ulit. Nakakapagtaka lang talaga na bakit ganito ang nangyayari. Alam mo, Pangulong Bongbong Marcos, alam nyo, mag-ingat-ingat kayo. Malay nyo, di ba? Natatandaan nyo yung kwento ni Adan at ni Eva? Gago! Natatandaan niyo yung kwento ni Adan at ni Eva? 'Di ba? Si Eva ang nagbigay ng mansanas kay Adan. At etong si Adan ay nagkasala. Oo. At hindi ko naman sinasabing si Lisa Araneta Marcos yun. At ito, yun lang, ito ay bilang, siyempre, kahit papano, kahit ganyan ka kangagba, pinapaalalahanan ka pa rin namin na mag-ingat-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo. Oo, kasi hindi mo ba napapansin na inuunti-unti ka na nilang hinihila pababa? Inuunti-unti ka na nilang na hinihila pababa na parang wala kang pakialam. Hindi mo ba napapansin yun, Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ito na lang kagaya nung sinabi ni Pangulong Duterte na bilang isang pangulo dapat hindi ka gumagawa ng mga hindi ka gumagawa at hindi ka nagsasalita ng ganyan lalo't eleksyon. Ang masayid kasi dito, isa pa sa nakikita ko dito sa kampo ni Marcos, parang pilit nilang ginagaya ang mga Duterte. Pilit nilang ginagaya si PRRD na kahit magmura, tuwang-tuwa pa yung mga tao. Eto kasi si Marcos, pilit siyang nagiging matigas, pilit siyang nagiging matigas na kahit malambot siya. Pinipilit niyang maging astig na kahit corny siya. Alam niyo yung mga kabanateros, kahit anong gawin ni Marcos na panggagaya,
dito kay PRRD, nagmumukha siyang tanga. Sorry sa words na yun, pero yun po yung totoo. Kasi pero yung sinabi ni Marcos na about dun sa kanyang yung paninirang puri niya, about dun sa mga suka-suka na yun, mapatungkol sa senatorial candidate ng mga Duterte, hindi naman hugawain ng mga Duterte yung parang manira. Alam nyo ito yung sinabi ni Marcos na yan, yung sa kanyang speech kamakailan lang, gawain po ng mga dilawan yan. Excuse me. Naisip po na naman ako. Gawain po ng mga dilawan yan. Kung napapakinggan nyo yung mga speech ng mga dilawan, ganyan na ganyan katulad nung kay Marcos. So sa madaling salita, kagaya ng sinabi ko kanina, sino nga ba ang nasa likod ni Marcos Jr.? Na ginagawang sinisira si Marcos Jr. Sira na nga, pero mas sinisira pa yung imahe ni Marcos Jr. sa taong bayan. Ako po ay hindi, kahit papano concern ako kay Marcos Jr. dahil nga bukod sa sira na siya, mas sinisira pa siya nito nung kung sino man yung yung taong nasa likod niya. Hindi kaya nagkakatotoo na yung mga teorya ba tawag doon? Mga hinala na itong si Marcos Jr. ay kontrolado ng mga dilawan. Kasi kung maiisip nyo, kagaya ng sinabi ko kanina, yung speech ni Marcos na yun ay kadalasan lang ho na yung mga ganong strategy ng campaign na ano bang matatawag dun? Speechless? Wow! Yung mga ganong salitaan sa pangangampanya is ano po yun, kadalasan ho nating naririnig sa mga dilawan. At kung iisipin nyo lang din naman, asan na si Maruhas? Ito, inala ko lang hindi kaya isa sa mga dilawan ang kumukontrol or gumagawa ng mga ganitong pananalita ni Marcos Jr. para labanan ng mga Duterte. Kasi isipin nyo maigi, kung yung dating adviser ni Marcos Jr. ang umahawak sa kanya hanggang ngayon, kasi diba pinamukha sa atin na awang-awata, nakawawa siya, naaping-api siya, nawala siyang kakampi. Diba? Ganun ang strategy ng Marcos noon nung nangangampanya. Pero nung naging presidente na, biglang yumabang. At ang masama pa dito, nung yumabang, biglang bumait. Gago! So sobrang na tayong nagtataka na parang mayroon ng tao sa likod ni Marcos Jr. na sinisira siya. Alam naman natin kung sino ang... sige na, si Martin Romualdez. Alam naman natin na may hangarin si Martin Romualdez na maging vice president at lalong maging pangulo ng bansa. Hindi ko sinasabing si Martin Romualdez ang sumisira kay Marcos Jr. dahil pare-parehas naman na silang sira. Ang sinasabi ko lang ho dito, may hinala po ako na baka si Martin Romualdez yung nasa likod ni Marcos Jr. Pero pero nakakapagtaka naman kasi isipin nyo maigi hindi gagawin ng isang matinong bagay, matino pa ba siya? Hindi gagawin ng isang na ilalaglag niya yung sarili niya. Maling-mali ho talaga yung ginawa ni Marcos na yun. Na hanggang ngayon ay dinamdam or dinadala ho ng mga senatorial candidate niya. Eto nga po, may isa tayong video rito papanoorin na kung saan ay nilaglag na nga ho nila si Marcos Jr. Inilaglag na nga ho nila dahil sa kanilang kahihiyan na pinagagawa ni Marcos Jr. nung panahon ng proclamation. At hindi tayo nagsisinungaling. Eto po, panoorin ho nyo yan yan So dito ay nandito ang pati pala akala ko si Lacson wala to sa
Akala ko independent to si Lacson. Kasama rin pala to sa kasama din pala to sa Marcos senatorial candidate. Okay. O, so ito, panoorin mo natin ha, pakinggan nyo maigi. Good afternoon po, ma'am, sirs. I'm Melalas Moras from PTV4. If I recall it correctly, last Alianza press conference, nabanggit natin na we are against negative campaigning, walang siraan, we're against negative tactics. But last speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating proclamation rally, may mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala rin sa kanila ang mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Ang sinasabi namin, kaming mga kandidato, hindi siya. So, Bakit nyo hinayaan magsalita dun? Hindi naman kandidato si Duterte. Kung, wait lang, Tito Soto pa naman. Tito Soto, kinakampanya kita eh. Gago! Tito Soto, hirap na ako sa pagtanggol ka eh. Sumagot ka pa dyan eh. Gago! Tito Soto, hindi ho katwiran yun. Unang-una, kaya niya nasabi yun dahil pinopromote niya kayo. Eh naku po, Tito Soto, pag ganyan ng ganyan, baka iwanan na rin kita sa ere. Pasensya na, Tito Soto, pero maliho yung hindi naman siya politiko. Yun na nga eh. Hindi siya politiko, pero bakit nyo, wala kayo, ibig sabihin, sinasabi nyo na wala kayong alam? Wala kayong kaalam-alam na gano'n ang sasabihin ng isang presidente? Alalahanin nyo, nakasulat yun. Hindi nyo man lang, naku po. Sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? hindi naman kandidato si Presidente. Ang sinasabi namin, kaming mga kandidato, hindi siya. So, he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So, it doesn't have anything to do. Pero Tito Sen, ang impact kasi nun sa inyo. Kasi kaya niya sinabi yun, kasi nga pinopromote nila kayo. Hindi porket hindi kandidato. Ano ba naman yan? Pero kasi diba sinabi nga ni PRD, hindi ka na kandidato kaya dapat huwag mo sabihin yun. So ibig sabihin, parang lumalabas dito Tito Sen na sarili lang parang labas kayo sa mga sinabi ni Marcos Jr. ganon. Labas kayo na kung ano man yung sinabi ni Marcos Jr. So ibig sabihin hindi rin namin pala papaniwalaan yung mga sinabi ni Marcos Jr. So sa madaling salita, sinasabi nyo na hindi ka paniwala yung sinasabi ni Marcos Jr. About sa yung mga kasama ko, hindi to involved sa mga droga, ganun. Yung mga kasama ko, hindi to involved hindi to sumasamba sa China. So ibig sabihin lahat pala yun isang salita lamang ng isang bulaang propeta. So ibig sabihin lahat pala ng sinabi ni Marcos Jr. at yung sinasabi niyang bulaang propeta kay pastor, bumalik pala sa kanya. Ganun pala yung tingin niyo sa kanya. Okay. Sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang ano. Walang siraan ginawa niya na nga ho eh. Tito Sen, ginawa niya na nga eh. Gago! Gigil mo ko eh. Tito Sen naman. Pwede naman si Lacson na lang sana pinagsalita mo. Ang hirap magtanggol, no? Ito yung sabi ko sa inyo. Ang hirap magtanggol sa isang tao, lalo't malapit sa'yo, na may masamang, may maling ginawa.
O kaya nga ang Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So dito, maling-mali itong kasagutan ni former Senate President Tito Soto. At alam nyo naman kung gaano ako kalapit sa Tito Vic and Joey. Pero dito, maling-mali. Hindi ako pabor dito sa sinabi mo, Tito Sen. Pasensya na. Kaming mga kandidato yun. How about others lang po? Sige po. Gago! Sorry. Tama si Tito Sen. Si Pangulo ay bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin pero hindi po siya ang kandidato. So Okay na. Gago! Walang-wala talaga ang mga kandidato ni Marcos sa mga kandidato ni Tatay Digong. Pero mali na yung sinabi ni Tito Soto. Mali na yung sinabi ni Tito Soto, dinugtungan niya pa. O, kinonsinti niya pa. So ibig sabihin nga, lahat ng pag-promote ni Marcos Jr. sa inyo, wala pala talagang kabuluhan yun. So sa madaling salita, wag talaga dapat paniwalaan yun ng taong bayan kasi nga hindi naman siya kandidato. Gago! Ganun ba yun? meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap. So opinion lang daw pala ni Marcos yun. Hindi daw sila kasali. Pero saan sinabi? Sa senatorial proclamation. Ano to? Ginagago nyo ba kami? Gago! So ibig sabihin, lahat ng mga opinion ni Marcos Jr. porket presidente siya, pwede niyang sabihin doon sa senatorial proclamation, ganun ba? Anak ng teteng na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin. Ibig sabihin, galit nga sila doon sa sinabi ni Marcos. Okay, galit nga sila. Siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi... ginawa nyo na eh. Ginawa na nga eh. Alam nyo, ito nga eh. Ito leader nyo si Marcos. Siya ang leader nyo sa campaign nyo, dyan sa sa lineup nyo. Siya yung leader. So siya yung nagdadala sa inyo. Parang lang, ito Banat Bay. So si Banat Bay leader namin. So halimbawa may sinabi si Banat Bay about sa halimbawa ay about sa rules ng team namin. So bilang leader, nire-respeto namin yun. Pinapaniwalaan namin yung sinasabi niya. Leader namin siya eh. Siya yung namumuno sa amin eh. So kayo, si Marcos Jr. ang leader nyo at sinabi niya yun at yung sinasabi nyo na hindi kayo hindi kayo babanat sa mga kandidato. So okay yun, walang problema. Ang hindi okay dito, Erwin Tulfo, ang hindi okay dito is ginawa na ng leader nyo. Alam nyo nga, may kasabihan nga tayo, ang sinabi mo na, hindi na mabubura sa kaisipan ng tao. Nasabi mo na yun eh. Andun nga na sa point na kung saan ay sinabi mo na. Nasabi mo na yun, hindi mo na pwedeng bawiin yun. At hindi na mabubura sa taong bayan yun. Ano yan? Pag nasabi, halimbawa, pag sinabi nyo, kinabukasan, tapos na, okay na. Katarantaduhan na tayo. Isa atang kalokohan yung mga ganyang klaseng mindset, Erwin Tulfo. Kaya, alam mo, awang-awa kami sa kapatid mo eh. Nadadamay sa kabubuhan mo. Sorry Erwin pero dinadamay talaga si Ben Tulfo sa kalokohan yung magkapatid ni Rapi. Anak ng teteng, so ibig sabihin, pag sinabi ngayon, bukas, okay na yon, hindi na papaniwalaan. So sinasabi nila dito na hindi naman daw sila nagsalita nun, si Marcos. So parang labas daw sila doon. So sa madaling salita, ano pang silbi ni Marcos Jr. na maging leader nyo? Ano pang silbi?
Eh kung hindi naman pala karapat dapat paniwalaan mga sinasabi nun. So ano yan, parang umamin na kayo na wala talagang dapat paniwalaan sa sinasabi ni Marcos Jr. Hatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso. Tulad ni Abalos, may ginawa. Balahurain yung kay OJC. Gago! Proud ka nun. Wala, ang ganda-ganda ng ginawa. Ang laki-laki ng ganda-ganda, walang maganda doon. Ang ganda ang ano ng ginawa ni Abalos sa kay OJC, lupit, 'di ba? Sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun. You being the media, na I'm sure na dyaryo din po lahat ng mga ito. 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, Layo na ng and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakehin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative. Hindi naman talaga umatake yung sa kabila. Oo, hindi naman. Kasi ganito yung setup nito. Alam ko setup to eh. Ito setup nito. Nagsalita si Marcos ng ganon. So akala nila yung magiging feedback nun ay maganda. No? So ang nangyaring plano, parang ang gagawin nila itatanggi nila. So sasabihin nga, katulad ng sinasabi nga ni Tito Soto at ni Erwin Tulfo na hindi naman daw kandidato itong si Marcos. Oo, so parang labas daw sila doon. Ngayon, diba, nagsalita na yung kabilang panig. Yung Duterte, yung sa kampo ng mga Duterte, di ba? So nagsalita na doon at sumagot sila doon sa banat ni Marcos Jr. about doon sa suka-suka, di ba? So dito parang ang gusto nilang palabasin kapag may bumabanat or pag may banat ang mga line-up ng mga Duterte, parang gusto nilang palabasin dito sila ay hindi bumabanat. Hindi sila bumabanat dito. At baka nga mamaya kapag itong kay Marcos na lineup na to, pag napanood yung mga banat nila Senator Bato, nila Marcoleta, nila Attorney Vic, bigla nilang sabihin sa media na hindi namin kayo binabanatan. Ba't nyo kami binabanatan ng ganyan? So gusto nila ipamukha sa taong bayan na sila yung binabanatan ng Duterte lineup at hindi sila buwabanat. Wala ka ng teteng. Isinimulan nyo yan eh. Ngayon, walang ibang sisisihin dito. Dapat ang sisihin nyo dyan si Marcos. Kagaya nga ng sinabi ko, sinabi na yun. Hindi na mawawala sa isip ng tao yun. Dapat nung una pa lang nagkaroon kayo ng meeting, karoon kayo ng ganito sasabihin ko. Ganito sasabihin ko sa proclamation ha. Okay ba to sa inyo bilang leader? Kasi ang alam kong leader, ganyan ang ginagawa ng isang leader. No, na tawag dito, ganito sasabihin ko, babanatan ko sila or magsasalita ako maglalabas ako ng sama ng loob sa kanila. So at least kayo may may idea na kayo. Depende na lang kung ito ay isa na namang drama ninyo. Gago! Depende na lang kung drama nyo to. Kasi baka mamaya drama nyo lang to para pagmukhang masama na naman yung Duterte, yung sa lineup ng mga Duterte. Kahit naman anong gawin nyo, hindi nyo magagawang dungisan yun. Publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. At saka, dagdag lang, Saka there is such thing as, hindi naman naninira kung may pinupuri ka Meron kang binabanggit na fact, tapos hindi nagagawa ng iba. Hindi ba? Ano ba yan, Tito Son? Tito Sen, okay na yung kanina Dinagdagan mo pa Pakinggan niya. Ulo. At saka, dagdag lang, Saka there is such thing as, hindi naman naninira kung may pinupuri ka Hindi naman naninira kung may pinupuri ka. Bakit kami kinakasuhan? Bakit kami pinag-iinitan ng House of Representatives? Gago! Kasi isipin nyo,
Ang sinasabi ng mga congressman, sinisiraan namin sila. At nahabang pinupuri namin ng mga Duterte. Kung matatandaan nyo yun. Anak ng teteng naman. Hindi, totoo naman yun. Yung sinabi ng ano, yung ginagawa sa amin ng mga vlogger ng House of Representative. So ibig sabihin, ang pananaw ni Tito Soto dun, habang binabalahura ni Marcos Jr. yung lineup ng mga Duterte, hindi daw yun paninira kasi pinupuri naman daw sila. Ganun pala ngayon yun. Ngayon ko lang nalaman yun. 31 years old na. Ngayon ko lang nalaman yun. So ibig sabihin, yung sinasabi ni ano na katulad nga na mga pogo daw, mga pro-China, etong mga kasama ko hindi. So hindi pala paninira. Ganun pala. Wow. Hindi ko alam yun Tito Soto, salamat Thank you. Hindi namin alam yung ganun pala yun. Sayang ka. Ba't mo inadap ang katangahan ni Marcos, Tito Soto? Gago! Na-stress ako bigla kay Tito Soto. Tito Sen, hindi ka naman ganyan Sorry Tito Sen mahal kita At pinopromote kita lagi sa vlog ko. Pero pag ganito, laglag ka sa akin. Hindi uso sa Banateros ang porket kakampi. Pag may mali ng ginagawa, kakampihan namin. Hindi kami ganun. Anong klaseng katwiran to, Tito Sen? Ang nyari sa iyo. Ay. Meron kang binabanggit na fact, tapos hindi nagagawa ng iba. Paano hindi nagagawa? So ibig sabihin ni Tito Sen, so kung hindi na... okay. So, liwanag nito Okay, napagtanto ko na. So ibig sabihin ni Tito Soto, yung sinasabi daw ni Marcos, na habang pinopromote daw sila, wala daw katotohanan yun. So ibig sabihin, totoo nga. Ibig sabihin, sinasabi ni Tito Soto na etong si Marcos Jr. ay walang katotohanan yung kanyang pinagsasabi. Gago! Okay. So ganun palang ganun palang nangyayari. So ibig sabihin, yung mga sinabi lahat nitong ni Marcos Jr. ay walang katotohanan ayon kay Tito Soto. Okay, gets. Diba? Hindi, for example, pag sinabing nung crisis, nung pandemic, sino yung mga nakatindig doon physically? Ako, Senator Lacson, Senator Tolentino. Diba? Uy, marami Si Senator Bongo. Yung crisis daw, sino daw mga nakatindig doon? Si Pastor Apollo Quiboloy. Yun nga lang, hindi siya senator noon Oo, pangkaraniwang tao lang siya. Isa lang siyang butihing pastor ng KOJC. Pero isa rin sa tumindig si pastor nung panahon ng pandemya. Baka nga mas marami pa natulong sa inyo si pastor At ito di ba sinabi ni Senator Bongo na wala siyang absent sa senator. So ba't parang hindi niyo sinama? Ba't parang kayo-kayo lang? Si Tolentino, nung ginawa ni Tolentino? Andun ba? Sige, andun na Sinabi namin yun. Pero hindi namin kayo nang magsasabi o mag-iisip, yung mga iba pala 2 taong hindi pumasok. Di ba? Ganon. Pero ang sinasabi namin, yung perspective na binubuhat ni Presidente yung mga kandidato. Ganon yun Kaya lang may tinatamaan dahil pag meron kang inangat, may tatamaan kahit paano. Parang ganon lang yung perspective niya. Pero as I said, hindi siya kandidato. Sige po. Dito Sen.
Ayoko sa'yo. Ayoko na. Hindi, nagulat. Ay, hindi, ganito kasi yan. Sige, explain natin ng maayos. Pwera biro. Ganito kasi yan eh. Nararamdaman ko ito sila Tito Soto. Etong lahat na to, itong lahat ng candidate na to, nararamdaman ko sila na talagang inis sila sa ginawa ni Marcos Jr. Inis sila sa ginawa ni Marcos Jr. at ramdam ko yan. Kaya nga nagkakalechi-lechi lahat ng sagot nila dito. Hindi nyo napapansin. Walang puno, walang gitna, walang dulo. Hindi, pansin ninyo. Parang lang, para silang gulo-gulo yung paliwanag nila. At ang mensahe nila palagi sa bandang huli hindi kandidato si Marcos Jr. Dito hindi ako nagbibiro pero ramdam ko sa kalooban ng mga kandidatong hawak or nasa lineup ni Marcos na inis sila or alam nilang mali yung ginawa ni Marcos Jr. Tingnan nyo, pagmasdan nyo maigi. Hindi nila maipaliwanag ng maayos kung saan siya lang, kung anong pack, kung anong analysis or kung anong dahilan yung sinasabi nila dito. Hindi nila maipaliwanag ng maayos kasi nga na parang pinangungunahan. Ang hirap kasi, sa madaling salita, ang hirap ipagtanggol ng isang pagkakamali. Ay, totoo. Ang hirap ipagtanggol. Kaya kami malakas loob namin na kahit binabatikos kami, kahit na gusto kaming ipagurgur ng mga congressman, gusto kaming ipakulong ng mga congressman, diba? Malakas loob namin kasi nga alam namin na nasa tama yung ginagawa at pinaglalaban namin. So dito, nangyayari naman dito sa sitwasyon ng mga kandidatong ito, ito lalo na to nila Tito Sen, nila Erwin Tulfo, tawag dito, hindi nila matatawag na hindi nila ma-deliver ng maayos yung kanilang paliwanag kasi nga merong mali talaga na hindi nila masabi. Hindi nila masabi na, oy, mali talaga yung ginawa ni Marcos Jr. Oy, talagang mali yun dahil dapat hindi sinasabi yun. Kasi nga, sa mga ganong oras, sa mga ganong larangan, kailangan maging friendly, maging plastic ang isang politiko. Hindi sila pwedeng bumanat kasi nga gusto nila, ang ginagawa ng mga politiko is kukunin nila yung loob ng taong bayan. Gusto nila magmukha silang matino, gusto nila magmukha silang mabait, mapagkumbaba, inaapi ng kahit anong pang-aapi sa kanila. Hindi sila puwapatol. Yun ang gusto nilang maiparating sa mga Pilipino. Kaso nga dito, may pagkakamali, hindi nila marekta, kaya nagkakautal-utal sila. Secretary Avalos din, Senator Pacquiao po. Sorry. Okay. Well, let's look at it sa buong konteksto. No, ito na naman siya. Gago! Let's look at it sa konsepto, putang ina. Ito na. Sabi ni Erwin Tulfo, putang naka. Kumentra ka na namang hayop ka. Sabi yan, laglag tayo dito. Hirap na nga kami, dumagtag ka pa. Parang lang yan, Abalos Yung natatanda mo yung dinidemo mo kung saan lumalabas si Pastor. Parang ganyan Let's look at this sa lahat ng konsepto. Saka, wait lang. There's more. Hey, sorry. Bakit todo paliwanag kayo? Siguro sa isang tanong, isang sagot, sa isang paliwanag, okay na yun Bakit parang masyado ata kayo naging defensive? Gago! Okay, pakinggan natin si Abalos. Wag muna yung isang partila. Oh. If I will recall it right, nagsimula ang ating Pangulo, pinupuri niya ang kakayahan ng bawat isa. 12 po kami at ang aming tema ay dalahan. Sinabi ng ating Pangulo, may mga re-electionista senador, may mga congressman na magkakasama, may mga abogado, may mga kababaihan. Pinuri niya ng pinuri. At nung sinabi niya na wala man dito sa mga ito, sa China,
di man kami magiging ano ng China. Well, for me, hindi naman masama na sabihin mo yun. Eh kung halimbawa baliktarin natin. Sa inyo ginawa ni Duterte yun, na kahit alam naman natin na hindi talaga ginagawa ng mga Duterte yun. Wala pa rin bang masama ang epekto sa inyo yun, mga yudiputa? Ay, sorry. Gago! Yudipunggol tong si Abalos. Sumagot ka pa eh, ganun din naman yung sinabi ni Tito Sen. Gago! Ito talaga to, gusto lagi bida siya. Sinabi na nga ni Tito Sen, ano ba yung sinabi ni Tito Sen? Pero ganun din naman yun ah. Tumerno ka pa sa background. Gago! No? It's not negative. As if you're going to look at that, lahat naman talaga kami, we are for Philippine sovereignty. Hindi ba? Hindi, ikaw na mga Pilipino, putang ina ka. Ikaw na, kayo na lahat. Kami na pro-China, sige na. Lahat na lang, inangkin mo na eh. Na, sige na, ikaw na. Hindi na kami pro-Pilipino. Itong ginagawa namin, wala to, pang pro-China to. Gago! Ito nagsalita pa to. And none of us are against extrajudicial killing. No, so I don't see. Anong gano? Wala, hindi naman talaga ikaw yun. Bakit? Ay nako. Unang-una, yung extrajudicial killings na yun na sinasabi mo, hindi yun napatunayan. Huwag nyo kasing gawing konsepto ang isang paratang na hindi nyo naman napapatunayan. Bakit napatunayan nyo ba na may extrajudicial killing nung panahon ng mga Duterte? Hindi naman, di ba? Napatunayan nyo ba ang tanong? Wala naman kayo hanggang ngayon, wala kayong patunay at wala kayong maisampang kaso sa mga Duterte, lalong-lalo na kay PRRD, kay Pangulong Duterte, wala kayong maisampang kaso dun. At hindi nyo mapatunayan na meron talagang extrajudicial killing nung panahon ni ng mga Duterte. At ito pa malupit dun. Lahat ng mga namatay dun, halangang bituka. So kung meron extrajudicial killing doon, okay lang. Kasi nga mga hayop yung mga namatay na yun. Na mga marami ding pinatay na tao. Maraming sinirang buhay din. So ngayon, gagawin mong isang gagawin mong isang parang yung isang katulad niyan, yung extrajudicial killing, hindi naman napatunayan yun kasi sabi dito ni Abalos totoo naman, wala namang hindi naman kasali kami sa extrajudicial killing. Ang tanong, totoo ba yung extrajudicial killing na yun? Yung NPA sa gobyerno, totoo yun. Pero extrajudicial killing, hindi totoo yun. Hindi nyo nga masampaan ng kaso si PRRD. Hindi nyo nga maipataw kay PRRD yung about sa extrajudicial killing. Tapos gagawin mong para may angat kayo, gagawin mong propaganda na kesyo, hindi naman kami kasali doon. Bakit? Nangyari ba yun? Gago! Anything wrong with that, no, sa pagkasabi ng ating panahon. Let's look at it, yung konteksto ng pagkabuo. Puro ka konstekto. Yung panga mo, iayos mo. Gago! Sorry. Lahat na lang kada magsasalita to, tingnan ho natin yung konsepto. Tingnan ho natin yung konstekto. Ultimong lahat na lang, nung pinaliwanag niya yung about sa tenga ni Marcos Jr. dun sa pulburon video, tingnan ho natin yung konsepto. Wala nang ginawa. Kundi siya, konsepto na lang No? Sana yun po ang tignan natin. Okay? Salamat. Kung ako po... Ngayon, tanongin natin, anong pinagkaiba ng sinabi ni Tito Sen, sinabi ni Erwin Tulfo at sinabi ni Abalos? Anong pinagkaiba dun? Walang pinagkaiba dun.
Isa lang. So bakit pa in-explain ni Abalos? Bakit naging parang big deal sa inyo? No, mahilig ako mag-analyze, no? Ito na, analyze. Ito, Ping Lacson. King of Analyzer. Gago! Ito pakinggan natin. Mahilig to mag-analyze ha. O, pakinggan natin. Ginga. And I'd like to stretch my imagination a Wow, bit straight to imagination. What a imagination ha. Mas matindi pa imagination mo sa akin. further. Hmm. Alam nyo, yung Pangulo, Hmm. may access to sa lahat ng information. Okay? So I'd like to think na mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion do sa kanyang speech para magbigay ng pitch sa kanyang mga kandidato. No? Ano daw? So ibig sabihin, yung sinabi ni Senator Soto, Senator Soto tuloy, ni Tito Soto, Erwin Tulfo at Abalos, so ibig sabihin, hindi totoo yun, ganun. Ang gulo nyo ah. Ito, I'm going to speculate. No? Posibleng may mga information na kung saan, medyo extreme ito. Huwag nyo itong, sabi ko nga, speculation ito. Baka naman merong mga seryosyong threat, security threat, hindi lamang sa kanyang administration, kundi sa kanyang sariling buhay. Kaya minsan kasi pagka tayo nadadala ng emotion, na-express natin in a subliminal manner. No? Na isasama natin. Hindi siya, no. Kung ganoon, parang sinasabi kasi ni Lacson dito na nadadala lang si Pangulong Marcos sa mga nangyayari. Hindi ganoon, hindi utak ng isang presidente yun. Hindi Ping Lacson, hindi utak. Tsaka yung sinasabi mo, kaya niya nasabi yung kasi may gustong iparating or may nalalaman nitong si Marcos Jr. na mga threat about sa bansa, about sa una-una sa bansa. Walang magtitreat dito, tanga. Alam nyo kung bakit? Alam nyo, sa mga naniniwalang may threat sa Pilipinas natin, na parang gusto tayo sakupin ng ibang bansa, anak ng teteng, eto, totoong ano to, sinong baliw ang sasakop sa Pilipinas? Ang hirap-hirap na nga ng bansa natin, sasakupin pa tayo. Di nagdagdag palamunin pa tayo sa ibang bansa, mga siraulo. Paano magkakaroon ng threat sa Pilipinas? Anak ng teteng naman, no? Paano magkakaroon ng threat sa Pilipinas? Paano pagkaka-interesan ng ibang bansa itong Pilipinas? Kaya nga tayo nagkakagulo-gulo dito kasi nga hirap na yung bansa natin. Ewan ko ba rito, magaling ako mag-analisa eh. Buwat bangko agad eh. Sino ba yung sabihin mo, Ping Lacson, na siguro daanin natin sa analisa? Ayun, para sa akin, ang analisa ko, ganito, ganito. Hindi yun, magaling ako mag-analisa eh. Gago! Angat bangko agad. Tsaka ito yung about sa... Ito na naman tayo eh. Ikino-connect nyo na naman dun sa threat ni BP Sara kay Marcos na kahit wala naman threat dun eh. Sa ating pananalita, dito mismo sa press con, pwedeng nakakasagot tayo sa isang tanong na medyo lumalampas tayo doon sa tinatawag nating yung norms. Ano? So yun lang ang masasabi ko. As I mentioned earlier, and hindi naman tayo privy doon sa mga posibleng dahilan o information na nakakalap ng Pangulo ng Pilipinas. Kasi unlimited, yung kanyang information. Unlike us. Ito, kung merong magiging threat sa bansa natin, alam niyo kung sino? Ang threat sa bansa natin, yung Pangulo. Gago! Ito, sorry real to. Magalit na kayo kung magalit, mga putang ina nyo. Gago! Bapamura ako eh.
Hindi, totoo. Magalit na kayong magalit. Ang totoong threat dito sa Pilipinas si Marcos, alam nyo kung bakit? Kung bakit. Gigigil ako. Ikaw ba naman, galitin mo ng galitin yung China? Ikaw ba naman, gawin mong campaign ng hidwaan nyo ng China ng ibang bansa? Eh paano? What if na lang? What if? Sugurin tayo ng China, wag naman sana hong mangyari. Girahin tayo ng China, may magagawa tayo? Tanong lang doon sa mga hanggang ngayon naniniwala pa dito sa mga pinagsasabi nitong mga to. Sa mga sinasabi ni Marcos Jr. Sige nga, pag ginera tayo ng China, sa mga pinagsasabi ni Marcos Jr., may laban ba tayo? Kaya ba nating lumaban sa bansang yon? Kaya ba nating makipagsabayan sa bansang yon? O yun ang tunay na threat sa Pilipinas. Ngayon huwag niyo sasabihin sa amin na may mga threat kay ganito ganyan. Wala. Ang threat sa Pilipinas, yung mismong Pangulo. Na dapat tayo na nga, ano ba naman yan? Tayo dapat nakikisama sa iba't ibang bansa. Hindi yun porket makikisama ka, parang dinadown mo yung bansa mo. Hindi ganun. Nakikisama ka dahil ginagamitan mo ng utak. Utak kasi dapat ang ginagamit dun. Makikisama ka sa ibang bansa para makakuha ka ng mga tinatawag na learning. Wow. Or tinatawag na dunong. Or para kang matuto. No, kukuha ka ng mga experience, mga ano doon sa iba't ibang bansa. Ngayon, dadalhin mo dito sa bansa mo yun. Ang ginagawa ni Marcos, hindi. Inaaway lahat ng bansa. Inaaway ang China. Paano pag pinatulan tayo ng China? Eh di kawawa tayo. Tandaan nyo, isang ano lang tayo dito, pulbos ng Pilipinas. Pulbos ng Pilipinas. Kaya kung mayroong man threat dito na sinasabi ni Ping Lacson na kasi maraming threat kasi may baka kasi may nalalamang threat na si Marcos Jr. kaya ganun yung mga nasasabi niya. Walang threat dito kundi si Marcos Jr. lang. Siya ang pinaka-threat dito sa Pilipinas, yun ang totoo. O ba naman, awayin mo yung ibang bansa. Eh wala ka nang binatbat doon, aawayin mo pa. Wala ka nga maipalamon doon sa mga Pilipino na hirap sa buhay. Hindi mo nga mabigyan ng trabaho, puro lang kayo ayuda. Tapos sasabihin nyo yung dahilan nyo sa mga sinabi ni Marcos Jr. Kung ano-ano pang pagpapaikot ginagawa nyo sa mga Pilipino, tigilan nyo kami. Hari, siya daw yung magaling doon sa analysis. Tapos yung tatlo naman, sinabi na nga ni Tito Soto, sinabi na ni Erwin Tulfo, dilugdugan pa nung isang bangag. Eh wala namang pinagkaiba yung sinabi niya. Let's context tayo. Munta nga lang ba? Gago! So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo ho sa mga sinasabi nitong mga to? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.